Parang tinawag niya yung dalawa, tapos lumapit. Parang kumanok bird. So, ganda ko muna. May itlog na na, tay? Itlog man lang. Ano, may sugat ka. Bakit ka nagkasugat? Masyado ka kasing nakahol. Naiiwa siya sa span. Palita. Nakigbakang din ka sa tulong na to. Palian na natin. Kasi yung pangapang tali, nalusot man. Masyado siyang maliit. Ay, nagkagara pa. Ang ulo eh. Dahil, pulo. Ay, sa liwan. Kali. Ha? Tapusin bit yan ha. Tapusin din namin yung kuntian ng bonus. Mamayang gabi pa, idala mo na dito yung mga sisi. Okay. Sama na bay? Buko bay. Ha? Buko. Buko bay? Mag-practice ka bay? Hindi ka mapahiya kay Ikit. Training ako. Talo ka na yung ikit, bro. Pag sila pangitak. Parang takot mataga ang kamay eh. Kaya mga takot sa akin eh. Kasi hawak ko pa lang ng buko. Parang alam niya ng hawak ko pa ng itak. Alam niya ng daw marunong eh. Sabi bro, ingat ka ha. Sana, dinaplis mo. Kamay mo. Tingnan namin. Balik dito yan kasi.
So, yun po guys, basically, ganito po yung pag-contour, paghahanap po ng level ng pagtanim po natin. Hindi po yung ini-straight talaga natin. Maganda po yun din tingnan, yung ini-straight talaga. Kasi parang siyempre, titinan mo napaka-straight. Pero ang purpose po talaga natin dito ay para po hindi kaagad mawala yung taba ng lupa. Pipigilan po niya yung pag-agos ng pagkawala ng matabang lupa. So kaya ang ginagawa po natin ay pabalagbag po yung ating pagtanim at hinahanap natin yung level ng lupa. So yun po yung ating ginagamit. So gagawa po tayo ng A-form. Dapat pantay siya. Ito ganito. So ganito po siyang A-form. Ito po yung panghanap po natin ng level ng lupa. Yan. So gagawa tayo ng A-form, tapos dapat pantay ang sukat niya sa magkabila. Pantay din po yung sukat niya sa itong haba niya, yung paa niya. Tapos hahanapin natin yung level. So ganito po siya. Ayan. Ngayon, dahil ganyan siya, hindi siya na sintro, kaya po yung bandang kanan ay ibaba natin. I-adjust natin yung bandang kasi ito yung base natin sa ito, halimbawa ito yung natin. So yun yung base natin. So ngayon, ang i-adjust natin itong bandang kanan. Okay? Yan, hanapin muna natin na mag steady siya. Okay, so yun po siya, yung sentro niya. So yan, kaya natin nilagay yung stick niya. So ganoon din, iurong naman natin doon sa kabila. Yun, urong naman natin dito. Ayan, so hanapin naman natin yung level. So yun po, i-adjust lang siya yung bandang kanan. So basically, ganun po yung principle. Para po ang pwede po natin itong taniman ng luya, kasi itatanim natin dito. So diyan po natin ilalagay ang luya. Ngayon po, pag lumaki na siya, sasaluin po niya yung mga, halimbawa kung medyo malakas ang ulan, sasaluin po niya yung mga umaagos na taba mula dito sa bandang itaas. So ito ay maliit lang na area po ito, pero ito po ay ginagawa lalo na sa medyo malaking area, yung isang bundok talaga na nakakalbo na pwede pa po siyang ma-restore, at ito lang po ang gagawin. Okay, so kung malaki yung area, pwede tayong mag dito, siguro yung distansya niya ay 1 meter. Yan, pwede din po kung malaki ang area, pwede din po itong taniman natin ng kakawati. Yan, tapos yun po yung pipigil, tuloy-tuloy po doon hanggang dyan, yun, iikot doon. Tapos tinatanggal po yung mga niya, yung mga dahon niya, pinapakain ng kambing. Tapos dito sa pagitan niya, isang variety din po yung tanim dyan. So kung ito po ay isang malaking bundok, hanggang dyan po siya, yun na po ang mangyayari. And sa kalaunan po, ang mangyayari sa kanya, sa katagalan, ang makikita mo sa kanya, para na siyang rice terraces. So rice terraces po siya ang kalalabasan niya. So yun po ang isa sa magandang paraan. Ang tawag po nito ay salt sloping agricultural sloping agricultural land technique. So ito po isa sa mga paraan. Okay po, God bless, bye bye.